Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Hi, this is Pastor Odette on iRadio, serving God and His people. Good morning, Northland. Psalm 150 says, "Let everything that has breath praise the Lord." That's what we came here to do. So if you know this song, jump in. I asked my friend Jonathan here to help me out. Come on, put your hands together for every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to
every praise to our God. Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang iRadio, araw po ng Tuesday at Wednesday naman dyan sa inyo. Ay, nako, mainit dito sa Los Angeles ngayon. Sobra, pero okay Super lang. init, pati singit, umiinyo ko. Ay, hindi naman. Pati kilikili, Ay, hindi pinapawisan. naman. Hindi ako pinagpapawisan. Yes, today makakasama po natin ang ating buting pastor, Pastor Ron Reyes. Yes, steady lang kayo dyan at maya-maya ay meron tayong Surpresa. surprise sa inyo or announcement. Ayan. Pero bagong lahat, Kambo, nakamute ka, nakamute. Ayun. bati na pasok. Pasok! Hello! Magpalang gabi sa inyo dyan, Ma'am C. Pamsi. Ganda ng katay ni Pamsi. Kulay black. And si Ate Karin, kulay white. Men Black in black. and white. Ayos. Yan. Naka-black ka rin. Tayo. Oh. Naka-black din ako. Ah. Alright, so salamat sa Lord. Araw po ng Miyerkules po dito sa amin. Salamat sa Lord. Meron tayo ulit. No? Na-miss ko yung kahapon eh. Kaya Ayun, sayang. praise the Lord. Oo. Pero Nakakapanibago. may Oo. praise report ako. Ito po ay Ayun. Yun. nirelease na ako ng aking mga doktor. Wow. Ayan. Praise the Lord. Kumbaga, Hallelujah. back to life. Amen. Para kong pusa eh. Ilang beses na ba akong Oo nga, no? ilang Napakabuti beses na. ng Diyos, Kuya Ramon. Talaga. Amen. God is good. Talaga That's naman. good all the time. Praise Kaya, God sa buhay mo. Yung ginawa sa akin kahapon talagang masakit. Mhm. Medyo masakit. Tiniis ko lang. Pero after that, Po. ah, Okay na. sabi yung result naman noon, sabi nung doktor, you're good now. So, ayan. And? Pero babalik tayo after a month uli sa August 31. Matagal na, hindi na katulad ng dati ngayon na halos Yes. linggo-linggo pabalik-balik tayo, chine-check up tayo Oo, no? parati. Ayan. God. Ay, Hallelujah. Yo. balikan natin itong hapong-hapong lola ninyo. Ayan. Oo nga eh. Oh, di ba pretty Sabi. pa rin? Ah, Pretty pa rin. Pretty pa rin, Ma'am C. Maganda pa rin ang buhok kahit Oo, medyo guru-guru nag-supply yan. away. Guru-guru. Yan talaga ang Guru-guru. buhok ko. Yan. Ayun, no? Ito ang totoo kong buhok. Yan. Ayun Yan, pala. kulot-kulot. Kulot. Si ano kasi Kulot-kulot. kulot. Pati, yun. Ay! Yeah. Pati doon kulot. Alright. Kulot-kulot. Okay. Alright. Magandang umaga. Maganda tayo lahat. Yung? Maganda pa tayo. Ayan. God is Yo. good all the time. Yes. Time. Ayan. Salamat po Ayan. sa dito kayo uli. Yo. At salamat sa lahat. Salamat una sa lahat siyempre sa Panginoon sa Yan. araw-araw na buhay natin. Ayan, Correct. siyempre. Ayan. Wag tayong titigil na magpasalamat every day. Mm. Always Correct. say thank you Lord. Thank you Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord. Ito ba yung sa akin? Mm-mm. Yung sa una? Amen. Ito? Babasahin mo kasi. Okay. Alright. Bangon lahat, Mhm. kamustahin natin si Quiapo. Ito. Ay, nako. Yan o, checking. Yung bagyo dito, Kuya Ramon, Yan. Quiapo ang pangalan. Quiapo. Quiapo? Oo. Hindi, Quiapo. hindi QU. Hindi QUI. Ano? QUI. Kia. K-I-Y-A-P-O. Ayan, Quiapo. Tagalog na Tagalog. Quiapo. Quiapo. Mhm. Yeah. Pangalan yan. Kaya maulan dito, Ma'am C. Ayan, sarap. Type Oo, ko yan, yan. makulimlim. Siyempre, Kahit po yung marami ulan-ulan nang na yan. binahayo sa Davao. Oo, babahain talaga sila doon. Nanalanta sila doon. Oo. Oo nga ho. Kaya, buti Metro Manila, hindi naman inabutan Region 1 ba, tawag ba sa NCR tayo. NCR? NCR, Wala, nakalimutan ko na yung ganyan. National Capital Region ba? Tawag? Region. Yep. Oo. Nakalimutan ko na yan eh. Kaya hindi na Yung ako Davao, mga ano yan, sa Region 10? Ano ba yan? 8? Hindi ko lang alam. Basta ako, Yun na alam ko, yun. Region 3 lang kami sa Bataan. Region 3. Badaan, Manami. ang Pampanga, Mami. bandang dyan. Mga Region 3. Ayan, na. Region 3. Region 3 ba yan, di ba? 3. Okay, Pampanga po. Pampanga, Pampaba. Ganon. Hindi ko kabisado. Region 2, ano ba Region 2? Hindi ko rin alam. Region Mahina ako 2? dyan. Alam ko, Region 2, Pampanga, yung mga ganyan lugar. I don't know. Kasi Manila is, DU1 nga tayo, District 1, tayo eh.
NCR tayo, Yeah. NCR. Ewan. National Capital Region. Tama ba yun? O, tama. Aho. I-google mo lang yun eh. Hindi. Diyan na yung sagot eh. Hindi kasi nung araw, kabisado ko yan. Nung araw yun, gabi na. Wala. Naka. Ayo. Naayos ko yung kulot kong buhok eh. Ayan. Oo. Siyempre, di ba? Pagkatapos yung kumain, nanood ng TV, nga, Nga nga. Siyempre. nakatulog. Ay, ayun. Oo. At least nakatulog si Ma'am C. Konti Nakabawi. lang. Kasi Konti lang. gabi-gabi natutulog ako. Alas 12 na. Tinatapos ko yung mga gawain. Mainit kasi. Hindi. Oo Huli kong inaasikaso yung sarili ko. Yan. Ayun. Doon ako maliligo. Minsan alas 11 maliligo. Nakakahapon. Nang gabi? Oh. Oo. Ng gabi? Tapos, Yeah. basa pa ang buhok ko. Ah. Patuyin ko lang konti, makakatulog na ako. Tutulog yan mga... Mga Mga oras 12, po. mga 11:30, Ganun. ganun. Depende. Pero pag talagang pagod na pagod. Pagod Yan. na pagod. Pagod na pagod. Pagod na pagod. Ano Ayan. ba yun? Hindi ako makaka-attend dito. Talagang hihiga Ah, ako. Higa Yun. muna kayo. Ginawa ko, Okay nangyari na yun. Alas 7 pa lang ng gabi, tulog na ako. Sa sobrang pagod. Yan. Yung Good na, potassium Ma'am C. ko bumaba ng husto. Tapos gigising pa ng alas 5. Oo, syempre. Mm. Oo, syempre. At Ihanda least ko nakaka yun. 6 to 8 hours kayo, Ma'am C. 6 Kulang, to 8. hindi. Kulang. Kulang pa. Minsan, lang, wala. 5, 4. Kagabi, 4. 4 hours. Ah, Kaya tapos sa kulang. trabaho, ganito ako. Habang Aha. nadukan. Nakapiti sa mata. Ganun. Ganun tapos. Ganun talaga ako. Wala. Bumabagsak yung mata ko. Oo. Bagsak. Ayan. O ayan, Region 2, Cagayan Valley, Cagayan Valley, Tugigaraw. Isabela, Nueva Vizcaya, Batanes. Awa. Alam mo Yun. na. Alam na this. Alam na this. Sabi yan ni Ay. attorney. Oo. Wag nang umepal. Pag hindi mo tinandaan yan, magkakaroon ka ng kaso. Abogado yan eh, kaya alam niya yan. Oh, Kaya lang with no case. Tandaan ninyo, ako ang Pangulo. Paulo. Pangulo ng... Siyempre. Hindi Pangulo ng kaibigan. Oo. Hindi Pangulo ng... Pamilya. Pangulo ng Pilipinas. Ako ang Pangulo ng Pilipinas. Ayan. Oh. Iyo. Huwag niyo akong subukan. Papa, ano to? Huwag mong subukan. Sabi ni Mas Sarah, ayun waste na of ang time buhay daw mo. ang SONA. Paano yung pag naging presidente siya? Huwag siya Waste of time magsusona. din. Magkaaway kami na ito eh. BBM to, Duterte ako. Ay, anong BBM? Ako ganun ba? BBM, no? Kay Trump ako. Sana all. Kay Trump pa rin. Kay Trump pa rin. Si Trump. Binoto namin si Trump eh. Ay, syempre. Kaya lang, dito sa California, ang ano dito, ang mga Democrats, si Trump is Republican. Pag nagsuot ka dito na may something na nakasulat sa sombrero mo or t-shirt na about Trump, naku, umanda ka na. Kuyog ka. Kukuyugin ka ng mga tao. Kasi Kuyugin ka. majority dito. Eto, ano to Democrat. Teritoryo ng Democrat. teritoryo ng ng Pero opposition. marami pa rin bumoto sa Oposisyon. kanya. Oo. Pero marami pa rin. 10% Trump pa rin. Trump. Oo. Ayun. At saka pa, isa na tayo. Sabi mo na Yes. na. Guys, don't go Yeah. away kasi May surprise. after this, meron tayong showtime mamaya. It's showtime. Napadala ng notice ng MTRCB ang ABS-CBN at GMA dahil sa mga explicit ng ating whatever. Okay, hello. Magandang umaga po muli sa inyo. Yun. Pagkagising sa umaga. Hello kay... not really in order kasi late akong pumasok dito. Rachel Joy Bonete. Budete! Grace Kabigting. Lala Gracia Carmina. Gedley. Turning. Okay. Pastor Ellen. Kay Tristan. Manilin Agustin. Ding Pasco from Dubai. Bay. Hi, sis! Okay, Jocelyn Spena. Ate Jo. Klang Klang Ramapula. CCR. And MG. Ate MG. Maridet Gamos. Ate Bernadette. Pastor Ron Reyes. Pastor Ron, You know. steady lang Good kayo morning dyan. po. Okay, Mel Cruz. Ate Ayan, Mel. ayan. Yung iba nandyan lang sa gedli-gedli muna. Yeah. Yes, Okay. amen.
Okay, sige, pasalamatan na natin ang ating mga churches. Churches. Morong First Church of the Nazarene, Christ the Living Stone Fellowship, World Carissa Church of the Nazarene, Sambahang Kristiyano sa Parada, Holy Light Church of the Nazarene, Arenda Church of the Nazarene, Community Faith Assembly of God, Jesus is Lord, Lamb Amen. Church, Covina Church of Nazarene, Cross Culture West Covina, Bethel Church Orani, Jesus the Ultimate Savior City Mission, Love of Christ Christian Family Church, Life Transformation Fellowship Christian Church, JCTLM Halang Naguba Church of Nazarene, Jesus Christ the True Light Ministries, JCTLM Halang Naguba Church of Nazarene, Jesus Christ the True Light Ministries, Philippine Pentecostal Holiness Church in Batasan, Jesus Hope of the World, Amazing Hope Christian Church International in Quezon City and Cebu, Light of the World Church of Nazarene, Face to Face Church, Jesus Reigns Global Ministry, the All-Sufficient Church, Lord, LA Philnas, Exodus LA Christian Fellowship. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang And umaga po. welcome sa iRadio. Kung Yes. nandiyan kayo, magandang umaga po. Ayan. Yo. Ayan. Parang Amen. yata lumalamig. Mainit mamaya, lalamig na yan. Let's not complain. We always complain. Yeah. No complain. Yeah. Buti nga sa'yo. No. Laging complain. Complain na complain. Iba nga dyan, walang AC. Akin na. Asa na. Mamaya pa. After, steady na kayo dyan. After ng station ID, Yan. Yes. meron tayong announcement. Meron tayong Announcement. announcement. You know, mukhang big news yan ah. Pati si Kaambo, masosorpresa. Wow! Praise the Lord. Yeah, steady lang kayo dyan. Ayan. Yep. Ayan. Dali, may Lalo tayong gaganahan na You know. magserbisyo sa Panginoon. At Amen. sandali lang may nagdodorda. Sige po, Ma'am C. Ah. Sino ba yung nagdodordan? Yan. Ayan. Kasi nakikita namin yung nagdo-doorbell dito. Ayun. May camera. Pag pinindot niya gano'n, lalabas siya rito. Ayun. Galing Lumalabas ano. sa telepono. Kahit wala kami rito, nakikita namin kung sino yung Yung tao sa nagdodordan. labas. Kahit nasa Pilipinas kami, nakita Galing namin ano. pumapasok sa loob ng bahay. Ayan. Kaya nilagyan natin ng mga CCTV yung camera yung paligid CCTV natin. cam. Bueno, nako. Bueno. Excited Yes. ako. Kaya lang, meron pa tayong mga 10 minuto bago mag-7 at kalahati ng Yeah. gabi rito at alas Umaga sa amin. 10:30 ng umaga naman dyan sa inyo. Oh, sige. Yep. Ayan. Tuloy. Alam mo ang naalmusal natin dyan kanina? Wow. Ako, Kuya Ramon, ang inalmusal namin, nag-scramble egg si Kaiska, saka nagsangag. Scrambled egg with sibuyas and Oo. kamatis ba? Yun ang masarap. Yes, oh. Masarap po. Sarap yun. With sinangag. Sinangag. Tapos yung kapatiran namin na nag-fellowship kami kagabi, nagluto siya ng chicken biryani. Uy! Pinag-take out niya kami, tigit-tigit ang maliit na plastic. Oh. Kaya pinasama ko kay Iska yung fried rice niya saka yung Naku, chicken biryani. Sarap. Sarap. Kamusta ang Oo. blood sugar mo? Okay naman ang blood sugar mo? Okay naman po, Kuya Ramon. Normal. Oh. Kaya salamat sa Lord. Babantayan Ito mo pa. yan. At saka yung... Oh, yun, oh. Uy, ano yan? May tira pa. May natira Tinira pa. ko pa to. Pagkatapos ng iRadio, titirahin ko to. Patingin nga. Ayan, Ay, kulay brown. Sarap niyan. Uy, nako. May hotdog pa yata. Hotdog pa ata yung isa. May ano binudbura ng bell pepper na yung kulay red. Oh. Ayun. Kaya tapos may sili kaya medyo maparas. Kaya sabi ko titirahin kita mamaya after na radio. Babantayan mo yung Tapos- timbang mo. Oo nga po, nagbabawas-bawas. Sa gabi, Kuya Ramon, ati ka rin kinakain ko po 2 gabi na kamote. Ayan. Maganda yan. 2 nights na ako. Opo, 2 Maganda nights yan. na. Kamote na. Ano yan? Fiber. Yeah. Yes, oo. Maganda sa bituka Osto. yun.
Para pag ano mo suwabe. Dire-diretso. Yeah, Suwabe. dire-diretso. Yes. Tsaka yung saluyot. Yan, maganda yan. Yun, ako, sarap din, no? Namimiss ko yun, Kuya Ramon. May nagpasikat sa akin ng isang araw dyan, yung pinost niya yung ampalaya chips. Yung, Ba, yung baka babaeng taga-gedli-gedli, iniinggit-inggit ako. Grasya. Yabang, talaga naman. Ang laki na nung anak niya. Inaanak Grasya, namin. gedli-gedli. Oo. Isang babaeng taga-gedli-gedli, pinakitaan ako ng ampalaya chips. Palay tips. Sabi ko, di ang payat niyan. Hindi po. Kinakain ng Jonakis ko eh. Wow. Yung Ay, kangkong hindi pa ako nakakatikim noon. natikman ko na yung kangkong eh. Yung Yun, kangkong. chips. Actually, nagdala lang doon yung parang panlasa niya, yung Masarap malutong pa rin eh. yun. Hindi siya mamantika. Hindi siya oily. In-interview na yun yung may-ari noon. Bata pa. Aha, Parang bata Nag-umpisa pa lang yun. sila lang magbarkada. Aha. Ngayon, meron na siyang warehouse yata eh. Aha, may factory na. Distributor na sila sa SM. Ayan. Naman na, batuhin natin si Pastor Yung. June Rocco. Yeah! And Pastor June. Ellen, the generous. The generous. Oh, binati ko yung pastor. Ayan. Ayan. Yung. Steady lang kayo mga pastors kasi meron po tayong magandang blessing. Tawag ba blessing ba? Yung. Oh, Blessing ba tawag it's a doon? blessing. Oo. Yes, It's aha, for blessing. everyone. Oo. Yan. Yung. Thank you sa inyong lahat. Para sa lahat. Praise the Lord. Para sa lahat yun. Yun, no? Ayan. Sabi niya, ano kaya yun? May dumating ng ayuda, pero iba pa ito. Yun, no? Di ba? Yung second batch na itong ano. Yan, sama-sama to na pinaghirapan ng lahat. Oo. Wow. Second batch. Everyone God. in iRadio. Yung mga You know. Levi's na 501. Yung iRadio. Bah, pambihira. Oo. 501. Alin 501? Oo, yung mga Ayos. Levi's kung Ang sinusuot ko lang na Levi's ng araw, O210. Levi's O210. Hindi 501. Ututin. Joke. 210. Oy, masarap daw yun. Healthy, madaming flavor. Ah? Aftertaste po siya mapait, sabi ni Grass sa Gedli. Ah. Ay kailangan niya matesting. Pero masarap po, promise. Ay, promise. Alright ba? Nagre-react kasi guilty siya eh. Paano? Hello, Glenda May. Hanggang pakita lang yung ginagawa niya eh. Hindi niya mapatikim eh. Pero in fairness naman sabi niya. Naghahanap nga siya ng pupunta daw dito sa Amerika. In fairness naman, pag kami Sabi ko, uuwi pag daw. nandiyan kami, may pupunta dito. Pinapatikim niya. Yeah. Ayan. Ang dami lumalabas ng mga pagkain din sa atin, ano? No, yung mga chips, dami na. Mga Malunggay chips. Meron din malunggay chips. Meron rin po, opo. May pandesal ng malunggay eh. Pandesal malunggay. Pandesal, malunggay, pandesal. We. Pati talong siguro. Oo, didiscover nila lahat yan. Yung, ang tawag doon, yung kalabasa. Meron dito gulay. Asa. Puro gulay siya. Ginawan chips lahat. Maganda rin yun. Ano siya, may- May bandahon. Pati Hindi, kamote. Kamote. Ginawan. Okra. Mix siya. Okra. Kung ano yung kulay niya, yun yung lumalabas. Walang okra sito. Meron. Wala pa ako natin. Meron. Masarap. Crunchy nga eh. Ayan. Maulang umaga, sabi ni Glenda, sa Isabela siya eh. Ayan. Isabela po yan. Ako, daanan ng Bagyo yan eh. Isabela. Ayan. Pero yung mga pagkain na ganyan, may preservative yan. Siyempre, yung salt. Siyempre. Yung ang Sodium. magpapatagal ng buhay niya, yung sodium. Wala tayong magagawa kasi kailangan tumagal yung pagkain dahil sa asin eh. Correct. Kaya nga may expiration. Kaya nga yung mga daing, di ba? Tsaka yung mga hamon. Yan talagang binabad May sa asin nagbigay yan. sa akin ng daing, tinapin ko na. Pinabawal. Siyempre, pag ano ka, mataas ang Iyon, bawal Kaya- yun. tsaka Pag na mataas yung Siguro rhea. kakain ako ng danggit, siguro mga 2 piraso lang. kaya may, Dalawang piraso lang. Gusto ko lang Mansi. yung malutong. Lalo may kidney problem ka. Aho. Hindi tayo pwede magkakain. Pero siguro
Paminsan-minsan. Chow-chow lang, yes. So, ako, katulad ko, yung tuyo, pagka nagtutuyo si Iska, 2 piraso lang yun. May maliit lang. Pero Dalawang piraso. pag napasarap ka eh. Sumasakit na ang lalamunan ko sa sobrang. Hirap iwasan, hirap labanan eh. Oo Inom nga na ako po ng eh. gamot. Ah. Pero ma'am si, okay na yung mata nyo, no? Nagagamot naman na, ano po? Ang sakit na ng lalamunan ko. Lalamunan naman po, magkakarugtong yan eh. Magkaano na Ear, eh. eyes, and throat. Normally, pag mag-August, dun dumadali yung ano eh. Yung virus sa akin. Kaya, Ayun. bukas Oo. mag-ano ako. Magmamasak ako bukas. Yeah. Ano ito eh, nagiging sensitive sa mga Sensitive ano po? Meron akong nilalagay sa mata ngayon na bagas forever na yon. Yung maliliit siyang gano'n, no? Nakalagay sa fridge. Isang day and gamitan night. lang. Parang dalawa. Hanggang pwede rin. yeah. Minsan Alright. ko nalalaman. Sabi ni attorney, masarap tuyo sa champurado. Yun oh, pambihira. Totoo Oo. yan, attorney. Ako pinapalaman ko nga sa tinapa yun eh. Alin? Tuyo. Yo. Yan parang hamon din yun. Tapos lalagyan mo ng mayonnaise. Oo, di ba? Di ba yung ano, hamon maalat din. Na Ganun din yun. lalagyan ng mayo. Nakatikim na ba kayo? Ay, hindi pa. Pero yung sampuradong may tuyo yun, natikman ko na po yun. Okay, champuradong may asin. Pwede rin. pag wala kang tuyo. Ang tekniko doon sa sampurado, pag nagchachampurado ako noon, Ma'am C, bibili ako ng mga yung malaking toblerone. Yun ang ilalagay ko pang huli. Kaya Toblerone pa. Opo. Nung ako po yung nagtatrabaho, pinatikim ko kay Iska yun. Ang sarap pa. Eh, nilagyan ko ako ng toblerone yan. Talaga ha? Hello, kay Mary Juliet. Yung Mary Juliet. Ang sakit na lalamunan ko. Wala. Ma'am C, sa labat po yan. Sa labat, mag-ano yun sa labat. May lozenges ba dyan? Iinom na ako ng gamot mamaya. Ayun. Yung Kasi tatakot ako yung dahil pag sumakit na yung lalamunan ko, maapekto ng tenga ko. epekto yung tenga. Hindi na ako Oh. makakapagkain uli. Nangyayari sa akin yun 2 consecutive years. August. Aha. Mag-August Aha. na. Kaya din ako August na. natatakot eh. I-rebuke natin yan. In Okay, Jesus' rebuke, name. rebuke. Yeah. Erase, Jesus erase, name. Erase. Yan. Yan. Yung. Sarap. Pagka ganitong maulan, champurado, Ay, oh. tuyo, Papsi. yan. O kaya lugaw, arroz caldo. Lugaw. Sopas. Lugaw na may tokwat baboy. Oh, my. You know. Oh. Oh, kaya yung may tenga-tenga ng baboy ba yan? Oo, yun. Tenga. Tenga ng baboy. May gulay. Ay, nako. Puro pampagutom yan, Kuya Hermon. Ay, siyempre, lalo yung lugaw eh, maraming luya. Ay, oo. Ay. Lasang-lasa luya, no? Oo. Pananghalian naman yung tinola. Yan. Nako. Sarap pumibok Yamang- na sa baw. Ay, manyamang station ID na cake ka. pala. Yan na. Amen. Sakit to. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, US of A, and Balanga City, Bataan, Philippines! Mama Chup-Chup! Madali, ang gano'n ang paso. Talagang excited. Yung? Bueno, Bueno, ilapagita ayan na. naman natin. Ready na ba kayo lahat? oo, reveal mo na. Reveal Ready. na natin. Mhm. Age Ready reveal. na. Ayan na. Yung? Okay. Alright. Dumating po ito kahapon. Ay, saan na? Ayan, dumating ito kahapon. Yung? Ayan. Pakita ko na. Marami ba kong Yun, no? cheche. Ayan. Oo nga. Para sa atin Dandaranda. lahat. Para sa atin po lahat ito. Ayan. Wow! Dandarandan. Darandararan. Dami supot eh. Mm.
Guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Yun! Ay, Ayan, praise the Lord! Maraming salamat po Pambira! sa inyong lahat. Yeah. Oh, glory to God! Na-recognize po ang iRadio ng YouTube channel. You know? Pakita po natin yung ito. For Best Christian Yeah. Radio Program. Galing! Best Christian. Diba? Radio Glory to God. program. Ayan. Ang galing. Praise the Lord. No, natatouch naman ako. Yeah, thank you, lahat, Lord. lahat tayo. Glory to God. Lahat Amen. tayo. Lahat po tayo. Yan Yes. ang So, ano, iRadio. Yan ang naging 6 years? Bunga. bunga. For 6 years With na-recognize God's tayo. help. Praise God. Yeah, maraming salamat sa inyong lahat. Hallelujah. Surprise ako kung hindi ko alam ko yung Oo nga, Kuya Ramon. Package kahapon. Bihira po yan. pagdating ko galing ng doktor, nakita ko yung package sa labas. So, sabi ko, The Lord, ano? nung binuksan ko, nanginginig yung kamay ko. Sabi ko, yeah, totoo yan. Yan. Maraming salamat sa inyo. Praise God. Sa inyo lahat yan. Praise the Lord. Sa ating Amen. lahat. Sa ating Pero lahat. Sa Diyos ang pasalamat papuri. lahat sa Panginoon. Yeah, Amen. hindi tayo nagpaparamihan ng subscriber Yeah. o ano. Tayo Yes, nagpaparamihan ng mga na napabahagian natin ng salita ng Salita Panginoon. ng Diyos. Yun ang, Amen. yun ang ating ministry dito. Amen. Sa inyong Amen. lahat, maraming salamat po. At we will try more our best na para maihatid sa inyo ang magandang balita. ng Amen. ating Panginoon. Pagsisikapan po natin. Kaya tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa sa iRadio. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan, ako. Bawat isa sa inyo, hindi na namin babanggitin. Lahat. Yes, lahat. Opo. Lahat tayo. Galing, oh. Kitang-kita na ngayon niya. Ayan, may di-display na ako. Display na natin. hindi sa atin yun. No? Sa inyong lahat po yan. Amen. Sa inyong lahat. Amen. Maraming salamat sa support at na-recognize tayo sa Yung community. mabanggit na Community, for Best Christian Radio Program. Oo. radio Diba? program. Oo. Oh. Christian Radio Program. So, Oh. sa Panginoon siya ang nag-ano niya. Praise God. Oo, purihin ang Papuri sa Panginoon. Diyos. Kaya nga, Amen. sana para pa tayo, lalo pa tayo magpatuloy, bigyan niyo Patuloy. po kami ng Yes, Pastor. click, like, and subscribe po sa At i-share YouTube. natin po ang Ayan. iRadio. Yes. Amen. Ah, si Pastor Ron. Ayan na, Pastor Ayan na. Ron. Ayan na, si Pastor Ron. Yun na. Sige pa. Sige lang po. Yeah, kaya mingi po kami ng sa inyo na panoodin po ninyo yung ating YouTube Thank you channel. sa inyo lahat. Mag-comments kayo doon. Even dito sa Facebook, Yes. lagi po natin nililink yung ating YouTube channel. Kasi yung iba walang YouTube channel, walang YouTube account eh. Yung iba But po. anyway, di sa Facebook naman napapanood din nila. Yan. Opo. Yeah, kaya thank you sa inyong lahat. Yan, Praise thank the Lord. you. Ayan. Ayan, may morning. ng Uy. 20 stars. Pastor Ron, maraming Hello salamat. kay Eka. Good morning si po Eka sa inyo. nandyan. Opo, Yun. narinig niyo po ako. Mary Yes, Gillette. naririnig na po. Glenda May, hello. Hello po. Ayan. Hello, Pastor. Kumusta na po kayo? Maulan na umaga. Ay, ang sarap. Tanay Rizal po ba? Di ba? Nasa Tanay Rizal kayo? Hindi. Nasa ano po ako ngayon nasa field office. Pero nasa ano. Naka-on air na ba tayo? Or Yes. Opo. Yes. Yes po. Opo. live na pala to. Nasa ano ko ngayon, nasa field office. At galing ako ng Lucena kahapon. Naku, nakakapagod na magbiyahe po. Oo. Sanay naman eh. Sanay na magbabiyahe Ako, sanay. parat. Yeah. Oo. 5 hours yung biyahe natin. Tapos mag-isa lang kay Pastor na nagbibiyahe. Opo, kasi mag-isa lang po. Ayan. Yun. Kamusta na Pastor Ron? Matagal-tagal tayong di nagkita. Opo, Po. medyo nag-a-adjust Busy. po dahil medyo maraming inasikaso sa district at saka mga ilang ganap-ganap. Alam niyo naman ng pastor, laging on call. Kaya Yeah, totoo po yan. At, nakikita namin yung mga post ninyo sa Facebook, sa FB, na ay salamat po. kung saan kayo nakakarating.
Opo. Ang dami yung activities. Sabi ko talaga, hindi na mahagilap si Pastor Rod. Opo. Habang malakas pa po at kaya pa. Yun, Yeah. totoo yan. Oo. Amen. Kaya ako magre-retiro na lang siguro next year para pagpatuloy na lang siguro yung ministry na ito. Ganun na lang siguro. Ay, kailangan oo. nyo mag-train ng successor nyo kasi hindi kayo pwede mag-resign dyan hanggang wala kayong successor. Ayun na nga ho eh. Kaya, Dapat may Joshua kayo dapat. oo, Mhm. may successor ano. Oo. Opo. Yeah. Yun po ang... Opo. Ayan. Anyway, kaya nga si Pastora Adora lagi nating kinukulit eh. Actually, nabanggit niya sa akin na mag-speak siya. Eh, sabi ko, sige nga, at nakakamiss din ng Irene Yun family. naman sinasabi. Nakita niyo po itong ating award from YouTube. Oo nga, ang galing, no? Oh, Praise God. Yan. Wow. Wow. Kararating lang po kahapon, mainit-init pa. Nasatan lang po ba yan? Ay, Praise nako. God. Talagang praise Praise the God. Lord. Na-recognize din tayo ng YouTube channel. Galing. Wow. Ilang viewers po ba ang ano niyan? Ako-qualify. Hindi po ang sinasabi niya po rito best ano ba ito? Ayan po, papakita natin sa screen. Radio. For Best Christian Radio Christian Program. Radio Program. Wow. Yan. Praise God. So may ano na si Lord, may Mhm. confirmation na ano. Ayan. Yes. Man. Finally, for the past 6 years. 6 years. Magsi 7 Matagal years rin, tayo eh. ng December. 7 years na by Opo. December. So, Parang yung unang speak ko dyan, parang bago-bago pa lang din ng iRadio. ay, kumaga, Yeah. kukonti lang pa lang tayo noon. Ano? Mhm. Ngayon, nasa 34,000 plus na ating subscriber Wow. ngayon. So, Yep. It's a call of celebration. Amen. totoo Yo. po eh. Kaya nga, lagi tayo nagsisikap para yung ating programa ay may bahagi natin sa ating mga kapatiran dito sa ating programa. Ayan. Amen. Okay. Pag-usapan naman natin tong inyong magandang topic ngayong umaga. Yan. Ayan. Ito ang sabi dito, when God's presence is greater than your panic. Oh. Ayan. Ayan, kita ba sa screen? Ayan. Yan po. Ganda. Panic. When Ano God's kasi- presence. Oo, di ba? Madalas tayo nagpapanik, di ba? Pagka Ay, nako. panic attack. Ay, Oo, lalo pagka problema sa gastusin, lalo ngayon, katatapos lang ng SONA. Ay. Affected ka. Affected. Taas ang gasolina. Ano namang connection nun doon? Siyempre. Sa buong mundo naman, mataas ang gasolina. Malapit. Oo. Bay, lahat Ang ng taas tao. ng gasolina na ngayon. Oo, mahal ang Lahat bilihin. yan, kahit dito. Pastor, grabe. Ay, talaga po? Oo. Ayaw po. Apektado lahat. Pero hindi nagre-reklamo ang mga tao Hindi dito. nagre-reklamo. Oo. Wala silang karapatang magreklamo. Walang magawa. Kasi buong mundo naman, ano yan. Okay. Kumbaga sa no, acceptance. Ay, ganun. Pati bilihin ba? Oo, grabe. Hindi yung bilihin naman, daplis lang. Kumaga, Daplis hindi lang. mo nararamdaman. Hindi mo nararamdaman. Aba, ang sabi ni, ang pogi naman po ng speaker, sabi ni Iyon o. Pastor Iyon, Adora. Pastor Adora. Ayan, Uy, sinasabi nag-birthday po pala yan, di po ba, Ay, Pastor ganun ba? Ronald? Nag-birthday ba? Pabiyak. Ala. Opo, nag-birthday po si Pastor Adora last Oh, week yata yan. Happy birthday. Happy Oh, birthday happy po, Pastor birthday. Adora. Yun, nakita ko sa Facebook eh. Pogi, Nag-birthday pogi. siya. Okay. Yung- Sige, balikan na natin tong topic ni Pastor Ron. Yung panic attack ng mga tao pagka tayo ay nawawala ng tiwala sa Diyos. From Mark chapter 4 verse 35 to 41. Ayan. Yun. Sige po. Amen. Sige Okay. po. Sige po. Start na po tayo? Sige po. Opo. Okay, sige po. Magandang umaga sa ating lahat. Bago tayo pumalaot sa ating mensahe ng Diyos ngayon, sandali tayong manalangin. Dakilang Ama, napakabuti po ninyo sa amin. You are worthy to be praised. Salamat po sa inyong katapatan. Salamat po sa inyong walang hanggang pagmamahal na ipinapadama nyo sa bawat isa sa amin. Ngayong umaga, Panginoon, kausapin niyo po kami muli
ng inyong banal na salita. Dalangin namin na ang mga salita niyo po ay maging kalakasan namin, maging inspirasyon po namin para mas lalo po kaming tumibay sa aming pananampalataya sa inyo. Pagpalain niyo ang mga salitang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang atin pong mensahe ngayong umaga ay binanggit po kanina ni Brother Ramon, yung ating pong POV, yung point of view natin. Kasi ito pong POV, sikat na sikat po ito sa mga kabataan ngayon, yung point of view. So when God's presence is greater than your panic. So ang ating pong teksto ay makikita po natin sa aklat po ng Marcos, no, chapter 4, ang verse 35 to 41. So siguro lahat po ng mga medyo matatagal ng believer, mananampalataya, alam niyo po ang kwento na ito. Ano po? So hindi ko na po siguro babasahin yung lahat ng verse, pero isa-summarize ko po para naman po sa mga listeners natin na medyo hindi familiar ay makarelate po tayo, no? So ito po yung kwento sa Bible na ang Panginoong Hesus po ay nag-iba po sila ng location. So from doing his ministry, na marami po silang ginawa ministeryo, Jesus decided to move sa ibang places. Now, ang ginawa po nila ay hindi po pa land. Ang ginawa po nila ay tumawid po sila ng lawa. Now, yung lawa po yan ay Sea of Galilee. So, para kung magkaroon tayo ng konting visualization, ito po ay humigit kumulang 700 feet sa ibaba po ng sea level. No? At para magkaroon tayo ng konting idea, itong Sea of Galilee ay napapalibutan siya ng matataas na burol. Kaya po yung dumadaan po dyan ay hindi po yan na-anticipate kung may bagyo or wala. Kasi medyo surrounded siya ng mga matataas na burol. At nung ang Panginoong Hesus, no, ay sila po ay bumiyahe, patawid po ng Sea of Galilee. So iniwan po nila yung mga tao at sumakay sila sa bangka kasama po yung mga disciple. Now habang po sila naglalayag sa verse 37, they encounter storm. So sa ibang translation parang hurricane, parang talagang unos, yung ginamit po na words. At hindi po hindi po nila na-anticipate 'yon. Kasi sabi ko kanina, yung Sea of Galilee surrounded siya ng matataas na burol. Now, yung habang sila po naglalayag, no, sa verse 37 ay halos mapuno ang tubig, sabi ng description ng Bible. Halos mapuno ang tubig ng bangka. Now si Jesus, habang sila po lahat ay siyempre ang instinct po ng isang tao na maka-encounter po ng ganitong bagyo during the sa dagat. Ang instinct po talaga nito mag-panic or somehow ay manervyos po. Lalo na po kung hindi ka marunong lumangoy, tulad po ako, hindi ako marunong lumangoy. Kaya nga pag tumatawid ho kami sumasakay ho ako ng barko, ang lagi kong tinitignan yung yung anong tawag nito, yung best na salbabida or anything. Yun agad ang chinecheck ko kung saan ko kukunin dahil hindi talaga ako marunong lumangoy. Pero dito sa mga kasama ng Panginoon, meron po ritong mga mga bihasang mangingisda. Si Pedro, si Andres, si Santiago, si Juan. Sila po ay mga fishermen. Hindi po sila ordinaryong mangingisda, no? Sila po ay mga dalubhasa. So, kahit po sila ay dalubhasa, ay nakaramdam din po sila ng panic. Nagkaroon din sila ng takot. Kaya mapapansin po natin diyan ay meron pong statement dyan sa passage sa verse 38. Kasi nakita po nila si Jesus natutulog. Ginising po nila at sinabi, Lord, o Guro, Rabbi, bali wala ba sa inyo mapahama kami? So parang parang siguro kung medyo i-exage natin ng konti or ating i-visualize,
ay talagang sobra silang panic. Parang siguro isip nila, bakit parang relax na relax lang to si Lord. Samantalang yung bangka natin halos papuno ng tubig. Na makita mo natin sa verse 39, bumangon po si Jesus at sinaway niya po yung hangin. So ano sabi po niya doon? Tigil. Sinabi niya sa lawa, tumahimik ka. Tumigil po ang hangin at tumahimik po ang lawa. Then, nagkaroon po ng kapayapaan, no, doon sa sitwasyon mo na yun. At hinarap po niya yung kanyang mga alagad. Sabi po niya, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba, wala pa rin kayong pananampalataya? Well, tinanong sila ng Panginoon dahil nakita din talaga ng mga disciple yung kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang mga ministry, sa kanyang ministeryo. Kaya siguro karapatan din ni Lord na i-check yung kanilang faith during the time na sila ay naka-experience ng storm, literal na storm doon sa kanilang paglalakad. Okay? Then sa 41, natakot sila ng labis na mangha. So pagkatapos po ng tumahimik po yung unos, so yung takot po nila, hindi na po yung takot na na mamatay . So yung takot po nila ay napalitan po ng paghanga o ng pagkamangha doon sa kapangyarihan ng Panginoon. At sila mismo nagsabi, anong klase na tao ito, pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. So yan po yung kwento, yan po yung background na atin pong passage ngayon. Now, kung i-relate po natin ito sa buhay natin, kung tatanungin ko po yung ating mga listeners, meron na ho ba na matinding bagyo? So when I say bagyo, hindi po yung literal. It's a form of metaphor na trials o problema sa buhay natin. Pwede pong karamdaman or bagyo ng karamdaman, bagyo sa pamilya, conflict sa family, bagyo sa relasyon, bagyo sa kabuhayan, yung business mo nalulugi, o kahit ikaw ay Kristiyano, yung bagyo sa ministry, at yung personal po natin na challenge ay yung bagyo na sa ating pananampalataya. Sa kwento pong ito, makikita po natin ang tatlong katotohanan na magpapalakas po sa ating pananampalataya. Una po ay obedience does not exempt us from storm. Okay? Ulitin ko po, obedience does not exempt us from storms. So makikita po natin yan sa verse 35 to 37. So mapapansin po natin ang mga alagad ay hindi po sila rebelde, hindi sila opposition. Hindi po sila tumakas o hindi sila lumayo sa kalooban ng Diyos. Well, sa binasa natin kanina, sa kwento po ng ating binasa, nasa bangka po sila dahil sumunod sila kay Jesus. Okay? Now, ang salita pong obedience ay nangangahulugang kusang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos dahil nagtitiwala po tayo sa Kanya. Pag sinabi pong obedience, hindi lamang po ito pakikinig. Ito po ay pagsunod kahit mahirap. Pagsunod kahit wala pong kasiguruduhan. Pagsunod kahit hindi malinaw ang susunod na mangyayari. So ganito po si Abraham, di ba? Yung sinabi ni Lord na leave your countrymen, sa Genesis chapter 12, and go to the promised land. So hindi po madali kay Abraham yun. At yung promised land, actually papunta niya ng Kanaan nga, ay yung promised land, yung Kanaan, merong severe famine. No? So, pero si Abraham, dahil nagtitiwala siya sa Panginoon, sumunod siya sa utos ng Diyos. Si Noah, ganoon din. Sabi ni Lord, gumawa ka ng barko. So, buti kung basta-bastang barko lang o arko lang, no? Mayroon pang mga instructions, may details. Ganito yung sukat, ganito yung taas, ganito yung haba.
So, very detailed si Lord sa instruction niya kay Noah. Pero si Noah, nung siya po ay inutusan ng Diyos, nagtiwala po siya sa Diyos. Ganon din si Maria, no? Nung siya po ay nagdalang tao at siya ay napili ng Diyos na maging vessel na maging labas sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sagot po ni Maria, let His will be done. At ganito po yung mga alagad. Sumunod po sila sa Panginoon. Nung sinabi po ni Lord sa kanila na let us go over other side, sumunod po sila. Okay? But again, hindi po porket sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, ay exempted na tayo sa mga problema o trial sa buhay natin. Kasi maraming Kristiyano nagtatanong, Lord, bakit ako? No, pag nakakaranas tayo ng pagsubok, ang tanong natin, bakit ako? Naglilingkod naman ako sa inyo. Naghandog naman ako ng aking buhay sa inyo. Lord, bakit nyo nalugi yung business ko? Faithful naman akong tithers. Di ba? So, bakit ko nararanasan yung mga adversities na ito sa aking buhay? Marami tayong question sa Panginoon kapag tayo na ang nakakaranas ng pagsubok. Pero tandaan po natin mga kapatid, hindi kailanman nangako si Jesus na ang pagsunod ay mag-aalis sa atin lahat ng problema. Sa halip, ang pangako po ng Diyos, sa panahon po na tayo makakaranas ng problema, nandun po ang kanyang presensya. Nangako po ang Panginoong Hesus na magiging kasama natin siya sa bawat problema. Tandaan po natin, ang pagsunod ay hindi proteksyon laban sa bagyo. Ito ang daan upang maranasan natin ang katapatan ng Diyos sa panahon ng bagyo. Well, si Jose sa lumang tipan, the Joseph the Dreamer, naging tapat po siya, ngunit binenta siya bilang alipin. Ibinalanggo, pinagbintangan. Hindi siya iniligtas ng Diyos mula sa lahat ng pagsubok, ngunit iniligtas siya ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok. Di ba nga kapag nagtatanim ang magsasaka, hindi agad siya umaani. Kailangan niya maghintay. May init, may ulan, may bagyo. Ngunit nananatili siyang nagtatanim dahil alam niyang darating ang ani. Mga kapatid, ang obedience ay parang pagtatanim. Hindi agad makikita ang bunga, ngunit siguradong may aanihin ang nananatiling tapat sa Kanya. Sabi ng Santiago, consider it pure joy, my brothers and sisters. James 1:2-4. Whenever you face trials of many kinds, because you know that testing of your faith produce perseverance. And let perseverance finish its work so that you may mature and complete, not lacking anything. Mga kapatid, ang biyaya po ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas upang manatiling masunurin kahit mahirap ang ating dinaraanan. Kung ang unang katotohanan po ay nagtuturo na ang pagsunod ay hindi nag-aalis ng bagyo, ang ikalawang katotohanan po ay nagtuturo na hindi tayo nag-iisa sa bagyo. Jesus is present even when He seems silent. Ulitin ko po, Jesus is present even when He seems silent. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. Habang ang mga alagad po nagpapanik, nagraming po sila, natatakot po sila, si Jesus po natutulog. No? Siguro pagod si Jesus. Pero hindi po dahil wala siyang pakialam. Hindi dahil wala siyang kapangyarihan. Kundi dahil alam niya na walang bagyong makakahadlang sa plano ng kanyang Ama. Sino ba si Jesus? Who is Jesus? Sabi ho ng Bible, siya po ang Emmanuel. God is with us. Ang sabi ho ng Bible, si Jesus daw po ang Good Shepherd. Siya din po ang beginning and the end, Alpha at Omega. Siya po ang hari ng mga hari. Siya po ang Panginoon ng langit at lupa. Hindi po siya umaalis kapag mahirap na. Hindi po siya tumatalikod kapag tayo po ay umiiyak. Hindi po siya napapagod magmahal. Hindi rin po siya natataranta sa ating mga problema. Kung minsan ay tila tahimik siya, ngunit hindi kailanman absent. Meron pong batang natutulog sa bangka at ang kanyang ama ang nagsasabuan. Hindi po siya nag-aalala dahil nagtitiwala siya sa presensya ng kanyang ama. Hindi niya kontrolado ang alon, ngunit kilala niya ang taong kasama niya. Ganito rin po ang pananampalataya.
Mas mahalaga kung sino ang kasama mo kaysa kung gaano kalaki ang bagyo. Ang sabi ko ng Isaiah 41:10, "So do not fear, for I am with you, and do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you, and I will uphold you with my righteous right hand." Pansinin niyo po yung Isaiah 41:10. Napansin niyo po ba yung 5 pangako ng Diyos diyan? Isaiah 41:10. Nakita niyo ba the 5 promise that God's response to fear? Ang una kong pangako ng Diyos, I am with you. Ano ibig sabihin ho nito? His presence replaces loneliness. Hindi ho ba? Ano po yung pangalawang pangako niya dyan? I am your God. Anong ibig sabihin ho nun? His relationship replaces uncertainty. Hindi po ba? I will strengthen you. The third promise. His power replaces weakness. I will help you. His assistant replaces helplessness. And the last promise, I will uphold you. His faithfulness replaces instability. Mga minamahal, God does not simply tell us be strong. He says, I will be your strength. May mga pagkakataon pong tila walang sagot ang ating panalangin, di ba? Ngunit tandaan po natin, God's silence is not God's absence. Habang naghihintay po tayo, siya po ay kumikilos. Habang umiiyak tayo, siya po ay malapit. Habang tayo po natatakot, hawak niya po ang ating buhay. Alam niyo mga minamahal, ang pinakamalaking regalo ng Diyos ay hindi lamang pagbabago ng ating sitwasyon, kundi ang kanyang presensya sa anumang sitwasyon. Ngayon po ay makikita natin ang pinakadakilang bahagi ng kwentong ito. Jesus has absolute authority over every storm. That is my third point. Jesus has absolute authority over every storm. Sabi po ng Bible, tumayo si Jesus at nagsalita, "Peace and be still." So isang sandali lamang po, tumigil ang hangin, humupa ang dagat, nagkaroon po ng lubos na katahimikan. Hindi po siya nagpanik katulad ng kanyang mga disciples. Hindi siya nagsisigaw, hindi po siya nag-hysterical. Ang mga tao, kapag tayo po ay nakikita natin na malalagay sa alanganin ng ating buhay, talagang hindi natin alam kung paano natin i-express yung ating pong yung tayo po ay hindi natin alam kung paano mag-express ng worries natin, di ba? Hindi po ba? Pero si Jesus, siya po ay kalmado, no? Hindi niya sinabi, ibaba niyo yung bawasan niyo ng tubig. Wala mo siyang ganun na reaction Hindi po siya nakipagbuno sa bagyo. Hindi po siya humingi ng tulong. Sabi mo ng Bible, isang utos lamang at sumunod po sa kanya yung kalikasan. Ito po ang kapangyarihan ng Panginoong lumikha ng langit at lupa. Pagkatapos po niyo, sinabi niya, "Where are you so afraid? Have you still no faith?" So ang tanong po ni Jesus hindi tungkol sa lakas ng bagyo, di ba? Ang tanong po niya ay tungkol sa lalim ng kanilang pananampalataya. Siguro po kung medyo i-exercise uli natin yung passage, pwede niyang balikan tong mga mangingisda Di ba mangingisda kayo? Bakit kayo natatakot? Bakit hindi kayo gumawa ng paraan? Samantalang ako, karpintero ako. Pwede hong ganun yung maging interactions po nila. Pero si Lord was very calm at He is the very powerful God. And Jesus confronted them about their faith. Marahil ganun din po ang Panginoon. Kapag tayo po ay nakakaranas ng pagsubok, ay marahil ganun din po ang confrontation sa atin ni Lord. Minsan, yung mga lalo na po pag mga bago tayong mananampalataya,
Hindi na tayo nag-church kasi ang daming problema, no? Sasabihin ng mga tao, tsaka na lang ako magsisimba pag wala na akong problema, no? And I do believe that Jesus always confronted us when it seems na parang it seems na tayo gusto natin mag-give up, muminto sa ating faith. Siguro tinatanong tayo ng Panginoon, nasaan ang iyong pananampalataya? Nasaan ang iyong faith? Alam niyo po ba sa buong kasulatan, ang salita po ni Jesus ay may kapangyarihang magbago ng buhay? Peace and be still. Meron po siyang kapangyarihan laban sa kaguluhan. Do not be afraid. Meron po siyang kapangyarihan laban sa takot. Follow me. Meron po siyang kapangyarihang magbigay ng bagong direksyon. Your sins are forgiven. May kapangyarihan siyang magbigay ng forgiveness o kapatawaran. I am the resurrections and the life. Meron po siyang kapangyarihan laban sa kamatayan. And when Jesus said, Tetelestai, it is finished, may kapangyarihan po siyang tapusin ang gawain ng pagtubos. Mga minamahal, ang salita po ni Jesus noon ay makapangyarihan. At ang salita niya ngayon ay may kapangyarihan pa rin. Hindi po yun nagbabago. Hindi po yun nababawasan. Hindi tulad po ng mga superhero, meron po silang mga weak parts o meron silang mga weaknesses. Pero si Lord po, yung kapangyarihan po niya, hindi po yun nababawasan. Isipin po natin na isang maliit na bata na umiiyak sa gitna ng malakas na kulog. Nang marinig po niya ang tinig ng kanyang ama na nagsabing, anak, nandito lang ako. Hindi po ba, hindi pa tumitigil ang ulan, ngunit humuhupa na ang kanyang takot. Mga kapatid, ang presensya at salita ng Ama ang nagbibigay ng kapayapaan. Masigit po ang salita ni Jesus. Ang ganda ho nito sa Colossians chapter 1 verse 16 to 17. Ang sabi po dito, for in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible. All things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. Alam niyo ho, si Paul, he reveals the greatness of Christ through this passage. Jesus is not only a teacher. Jesus is not only a miracle worker. Jesus is the creator and sustainer of all things. Ang challenge ko nga po sa mga magulang na nag-worry na baka iniisip nyo hindi makakatapos ang inyong mga anak sa laki ko ng sa laki po ng increase ng atin pong napakamahal po ng mga bilihin, ng gasolina ay napakataas ngayon. Siguro may mga magulang tayong tagapakinig ngayon na parang nagda-doubt kung makakatapos na ang inyong anak sa pag-aaral, lalo ho sa mga may anak na may kolehiyo, siguro nag-worry po tayo. Alam nyo mga kapatid, ang mga anak nyo ho ay makakatapos sa pag-aaral hindi dahil maganda ang inyong trabaho, hindi dahil maganda ang inyong business. Makakatapos po ang inyong mga anak sa pag-aaral because Jesus is the creator and sustainer of all things. Ang Diyos po ang nagpo-provide. Alam niyo ho, ngayon po meron po kaming anak na graduating, Radtech tsaka isang Medtech. Wala po sa hinagap namin ng aming anak ay mataas ang kanilang pangarap sa buhay. At talagang wala ho kaming ginawa kundi mag-serve kay Lord, maglingkod sa Panginoon. First year, okay pa. Second year, medyo nag-struggle kami. But we prayed to God. And Lord, kayo po yung aming employer. Kayo po yung aming masters. Kayo po yung aming pinaglilingkuran. And we do believe na kaya nyo pong i-provide ang aming pangangailangan. At sa biyaya po ng Diyos, ngayon po sila po ay internship na. And Lord willing, sila po ay mag-board exam na by next year. At yung aming pong pangatlong anak ay second year na po na nursing. Matataas ang pangarap ng aming mga anak.
Yung pang-apat po gusto niya mag-lawyer. So, we are praying to God, Lord, ito po yung pangarap ng aming mga anak. Hindi ho namin kayang i-sustain by our own resources. Pero we do believe na merong isang Diyos na nagsusustain ng lahat ng mga bagay. Mga kapatid, wag po tayo panghinaan ng loob kung minsan nakakaranas po tayo ng financial instability. Baka iniisip natin na sa ating kaisipan ay hindi natin kaya. Ang sabi ho ng Bible, at buhat sa kayamanan na hindi mauubos sa langit. Grabe ho yung passage na yun, very powerful. At ipagkakaloob ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan sa pamamagitan ng pangalan ng Jesucristo. God is our Jehovah Jireh. Siya po ang nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Siya po ang nagsusustain, no, ng ating lakas, no? Kung meron pong mga kapatid tayo dito na may sakit, nangihina po kayo sa inyong physical na karamdaman, tumawag po kayo sa Diyos. Magtiwala po kayo sa Panginoon dahil God is a healer God. Siya po ay Jehovah Rapha. He is our healer. Dakilang manggagamot. Siya po ang nagbibigay ng buhay. Sa Kanya po nagmumula ang buhay. Maaring hindi agad alisin ni Jesus ang lahat ng ating problema. Ngunit maaari niyang punuin ang kapayapaan ng ating puso habang tayo po'y dumaraan sa problema. Kasi po, ang tunay po na himala ay hindi lamang ang paghupa ng bagyo. Dahil ang tunay po na himala ay ang pusong nananatiling nagtitiwala sa Panginoon. Sa krus po, hinarap ni Jesus ang pinakamalaking bagyo. At ito po ang kasalanan at kamatayan. Bakit po? Upang tayo po ay magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. At dahil po sa Kanyang biyaya, mayroon tayong pag-asa na hindi kayang tangayin ng anumang unos sa buhay. Mga kapatid, the storm represents the realities we face, the struggles, uncertainties, disappointments, and situations that are beyond in our control. The boat represents our journey with Jesus. And the voice of Jesus reminds us that He has the authority to bring peace in every situation. As we leave this passage, let us remember these three take-home truths. Matatapos na ho ako. Tatlo lang ho ang gusto kong iiwan sa atin. Una po, storms are part of the journey, but they are not the end of the story. Storms are part of the journey, but they are not the end of the story. Following Jesus does not mean we will never face problems or adversities or afflictions. The disciples obeyed Jesus, yet they still encountered a storm. There will be seasons when prayers seem unanswered, situations seem impossible, and we feel like we are losing control. But remember, the storm is a chapter, not the conclusion. Do not give up when life becomes difficult, because your current struggle does not define your future, because God is still working. Ask yourself, am I willing my storm to become bigger than my God? Another thing, focus more on who is with you than what is against you. Because the disciples focus on the wind, di ba? Mas nag-focus sila, nakalimutan nila na kasama pala nila si Jesus na nagpapagaling, nagpapakain ng 5,000, yung bulag nakakita, yung patay na buhay. At nasaksihan po ng mga disciples yun. And they focus on the wind and waves and forgot that Jesus was in the boat with them. Sometimes kapag tayo po ay sobrang daming problema, struggles, ang instinct natin, gumawa agad ng mga solutions at kapag napagod tayo, tsaka lang tayo lumalapit sa Panginoon.
And the same disciples, nakalimutan po nila yon. Kasama nila si Jesus, the masters, the powerful God. And nandun po kasama nila sa boat. Kasi marami pong beses we do the same. We focus on the size of our problems, the uncertainty of tomorrow, the things we cannot control, and we forget the one who is always with us. Mga kapatid, when fear becomes louder, remind yourself of God's promises. Jesus is with me. I'm not alone. God is still in control. Because the greatest security is not a life without storm. It is a life without Jesus. It's a life with Jesus. Another thing, trust the word of Jesus more than the voice of fear. The disciples heard the sound of the storm, but Jesus spoke a greater word, peace, and be still. The storm had a voice, but Jesus had the final word. Today, marami po mga voices that compete our attentions. The voice of fear, the voice of worry, the voice of doubt, the voice of discouragement. But the word of Jesus brings peace, directions, and hope. Ang salita po ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan, ng direksyon, at ng pag-asa. Mga minamahal, when you face uncertainty, balik tayo sa salita ng Diyos. Return to God's word. Let His promise be louder than your fears. Tanungin ko po kayo bago po tayo matapos. Ano po bang bagyo ang dinadala mo sa buhay mo ngayon? Anong bagyo ang nararanasan mo ngayon? Gumising ka, natulog ka ba kagabi na punong-puno ng problema, tapos pagising mo kaninang umaga, punong-puno ka pa rin ng problema, hindi ka na makakain, nakakaranas ka ng sobrang lungkot, wala ka mapaghingahan ng iyong problema, o natatakot ka, marami kang mga doubts, marami kang mga regrets. Ano pong mga bagyo o ano pang bagyo dinadala mo ngayon? Kapatid, wag mong hayaan na ang takot ang maging mas malakas kaysa sa iyong pananampalataya. Ang parehong sinabi po ni Jesus doon sa ating binasa kanina ay nagsasabi ngayon, peace and be still. Shalom. Because Jesus is the Prince of Peace. Siya rin po yung nagsasabi sa iyo ngayon na huwag kang matakot. Kasama mo ako. Hindi kita iiwan. Magtiwala ka lamang sa akin. Hindi man mawala ang bagyo, pero sapat po ang biyaya ni Kristo upang daling ka hanggang makarating ka sa other side. Yung lugar na kung saan merong kapayapaan, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng inspirasyon para magpatuloy sa iyong pananampalataya. Lugar na kung saan kasama mo ang presensya ng Diyos. Mga kapatid, sana po ang salita ng Diyos ay nagbigay sa atin ng hamon at lakas ng loob upang magpatuloy sa ating pananampalataya. Pagpalain po ng Diyos ang kanya pong mga salita. To God be all the glory. Amen. Ayan. Maraming salamat, Pastor Ron. At itong topic na ito, kailangan nating lahat ito na minsan pinanghihinaan tayo ng kalooban natin na parang wala nang pag-asa, lalo't pag nagsabay yung problema sa pera at saka kalusugan. Para bang tingin na natin that's it, katapusan na ng mundo natin, na wala na talagang tsansang mabuhay pa dahil wala kang pambayad ng gastusin sa ospital, wala kang tapos yung mga sakit mo pa na hindi malaman kung gagaling ka pa, mabubuhay ka pa. Yan ang madalas na kinatatakutan ng lahat. Pero ang tanong ko, Pastor Ron, paano natin mapapanatili ang ating yung faith natin
ang tiwala natin sa Panginoon. In spite of all those that we read Bible scriptures, dumarating sa buhay ng isang tao, mapakristyano man ito, na yung oras na nagkakaroon na siya ng fear, ng anxiety, yung depression niya, lahat, nagsama-sama na lahat ito, nadadaig yung kanyang paniniwala o yung tiwala niya sa Panginoon versus doon sa kanyang dinaranas na bagyo sa buhay. Paano natin mapapanatili ito, Pastor Ron? Well, sinabi naman ng Panginoon na hindi tayo exempted sa mga trials and adversities. And human instinct, talagang pag andyan yung problema, magpapanik talaga tayo eh. It's valid. It's valid. Kung tayo nalulungkot dahil may problema, namatayan, valid po yung mga reactions natin, yung mga doubts natin. Siguro sasagutin ko sa perspektibo ng spiritual na aspect. Ang tingin ko, kailangan talaga nating panghawakan ang salita ng Diyos. No? Kailangan natin i-embrace. Kasi kung sasabihin natin na nag-pray naman tayo, nagbasa naman tayo ng Bible, nag-worship naman tayo, pero hindi nawawala, siguro ang kulang ay yung pagtitiwala. Kasi if you read the Word of God and embrace His promise, you trust His Word. Magtitiwala ka sa salita ng Diyos. Pwedeng binasa mo ang salita ng Diyos, pero hindi mo siya pinanghawakan. At tandaan po natin mga kapatid na may mga bagay na hindi natin kontrolado. Beyond in our control. So let's accept the fact na may mga bagay na talagang beyond in your anticipations. But always remember that God works together for good. All things work together for good. We must trust God, His plan and purpose. Kung tayo ay nagpipray na maging mayaman pero hindi naman tayo yayaman, let's accept the fact na doon tayo dinisenyo ng Panginoon. Kasi baka mamaya pag binigyan ka ng yaman, yun pa magpapalayo sa'yo sa Diyos. O mapapahamak sa'yo. Now, bumaktak tayo sa exam, sinumpa na natin ang Diyos. Hindi naman ibig sabihin na kung bumaksak tayo sa exam, may kasalanan na ng Diyos. O baka di naman tayo talaga nag-review. Hindi naman tayo nag-take effort. No? So, let's accept the fact, the reality. And after you accept the fact and the reality, turn into God's promise and His word. And hold on to His promise. Talagang panghawakan mo talaga siya. Talagang, you keep His word. And let God do His role as our God, as our masters. So yun po. Amen. So, I remember, Pastor Ron, when the time na si Pastor Adora ay naikwento niya na rito sa ating programa before, na-share ninyo na nagkaroon siya ng malubhang sakit, And ito yung storm ninyo during that time na matatawag. Have you ever had yung nagkaroon kayo ng fears, ng worries during the time na mabubuhay pa ba siya or paano ma-resolve yung kanyang mga finances na pangangailangan niya sa gamot, sa ospital? Nagkaroon ba kayo ng mga worries na ganito? Well, in the first place, no, yung siya po ay nakaranas ng matinding problema, she's still single. Hindi pa kami nag-move before nun. Pero yung tingin ko greatest trials namin as a couple is nung siya po ay nagdadalang tao sa aming bunso. Siya po ay na-ICU. No? Kasi yung bata po ay nag-stop po ng heartbeat yung aming bunso. So na-ICU po siya at sabi ng doktor ay ang isi-save natin yung wife. No? So yun po yung pinakamatinding adversities namin. And we call unto God, Lord, let your will be done. Let your will be done. And amazingly, miraculously, bumalik po yung tibok ng puso ng bata. Kaya nga po ang pangalan ng bunso namin ay Zoe. It's life. Kasi
bumalik yung kanyang heartbeat at naniniwala kami na si Lord yung nagbalik ng kanyang buhay. Yun yung level ng aming faith. At hindi ko naman sinasabi na yung faith na level ng aming faith ay same level ng mga kausap natin ngayon. Kasi iba-ibang level ng faith yan. At di naman ko pwedeng sabihin na mas righteous ako kaysa sa mga tao nakikita. Yun ang sinasabi natin na if you commit to God, let God do His will. Kasi ang role lang naman nating mga kapatid, mag-response doon sa will ng Panginoon. Kumbaga, tanggapin yung will niya. At I do believe na walang Diyos na gusto niya tayong mapariwara o mapahamak. Amen. Ano po? Siguro yung kanya kong experience noon, nung siya po ay single pa, ay kada ho tinetestimony yun, personally, I was crying. And not crying for her condition na siya po ay helplessness during that time. I'm crying because I witness how God is powerful, God. Amen. How God is amazing, God. How God is, immeasurable. Hindi mo kayang sukatin yung kanyang kapangyarihan sa mga taong nagtitiwala sa kanya. Hypothetically, kung si Sister Pastor Adors ay namatay, well, it is part of His will. It is not part of our will. But God still has a purpose. And that purpose is to serve her children ngayon and also the church and to support the ministry. And that is the purpose of God. Amen. Ayan, may mga tanong dito, Pastor. Una is, how can a new believer or a Christian supposed to be joyful in trials? New believer. Well, pag sinabi kong joyful, wag mo nating gawing literal to. Siyempre, pag may namatayan ka, alam naman magtatawa ka, di ba? Kasi namatayan ka, hindi mo pwedeng hindi mo i-validate yung iyong emotions. If you are a new believer at nakakaranas ka ng mga trials, dalawa lang po kasi yan. Una ay, tandaan po natin, God allows trials to help you grow. So, ina-allow po ng Diyos. Kasi magkaiba po yung trials and temptations. Temptations sent by Satan for you to fall. But trials are permitted by God to help us grow. As you mentioned that you are a new believer. So, I do believe, I strongly convicted that trials, God allows that. Kaya nga ang trials is variables yan eh. Kumbaga, maraming muka ang trials. At hindi mo siya talaga ma-anticipate ang trials. Pero let's think these thoughts that those trials are permitted by God to help you grow. Tinutulungan ka ng Diyos na mag-grow. Kasi ganito rin naman po yun eh. Kung hindi ka mananampalataya, may trials din naman eh. Di ba? Pero yung joy na sinasabi po natin, joy is not the outward, it's inward. Joy is not defined the outward outcomes, yung nakikita natin or circumstances natin. Joy or peace is from within. Because the Holy Spirit is working in our lives. And the Holy Spirit always gives us comfort. Umiiyak tayo, but the Holy Spirit spoke to us. Okay, you cry, but I am with you. I will never leave you nor forsake you. You cry, and you face your problems. Harapin mo lahat ng problema nyo. I will give you wisdom. I will give you courage. No, yan po yung work ng Holy Spirit eh. Kasi pwede naman natin sabihin, Lord, pwede bang exempted na lang lahat kami ng mga Christian? Pero wala pong exempted eh. So, kasi kung inisip ko po, kung may exempted ang mga Christian, hindi ho tayo mag-grow. Hindi ho tayo lalago sa ating pananampalataya. Kailangan nating maging ganap eh. Kailangan natin mag-mature. Kailangan natin mag-grow yung ating pong buhay pananampalataya. Amen. Ito, meron pa isa actually dalawa pa to. Itong number 3, maganda to. Is it wrong to question God when we are faced with trials and difficulties? Diba, normally ganun. Bakit, Lord? Ganun, diba? Bakit ako pa?
sa aking pagsisiyasat ng salita ng Diyos ay hindi masama ang magtanong sa Diyos. Ano ho? Hindi masama magtanong sa Diyos. Well, sa passage yun, merong passage, may sinabi ang Diyos, hindi ko lang ma-recall yung text. Sabi niya, halika kayo, magliwanagan tayo. No? God always give the way or a place na asking your questions or demands your questions. And that's the thing na si Lord, pwede niyang i-reveal kung sino siya eh. At sa Old Testament, sa New Testament, marami rin namang mga question na nag-inquire, no? So, Lord, iba yung question na sinusumpa mo ay Diyos, magkaiba naman yun, no? But if you are questioning God, not of His power, but why God allowing those things sa buhay ko, I think it's not a moral sin or a sin, whatever sin. It's a point of inquiry, and Lord, bakit nangyayari sa akin to? What is your plan? What is your purpose? Ano ang gusto mong matutunan ko tungkol dito? Kasi minsan si Lord, yung pagiging mysterious niya somehow, ipinapakita niya sa form or trials ng ating pong buhay. Amen. May isa pang tanong dito, Pastor. Bakit daw po may ang isang Kristiyano o kahit na non-believer dumadanas ng sunod-sunod na problema? Ito ba daw ay matatawag na pagsubok pa ba or ito ay parusa? Meron siguro, ibig niya sabihin siguro, hindi pa nakahinga doon sa isang problema na yon, may isa na naman dumating na problema at palaki pa ng palaki ang problema. So iniisip niya siguro, ito ba ay pinarurusahan na ba ako ng Panginoon? Ganon siguro ang isip niya. Remember Job, no? Remember Job, the book of Job. The theme of book of Job, why do the righteous suffer? God allows severe, no? Talagang sabihin natin extremely. Pero yung ba naman, mamamatay yung kanyang anak, mawala yung kanilang mga business, tapos yung asawa mo na lang nakasama mo, inaano ka pa, no? Sumpain mo na yung Diyos mo, no? So, grabe yung experience ni Job. But the question is, Job is sinners? Siya ba ay makasalanan? Bakit inalaw ng Diyos sa kanya yun? Siya ba ay sumumpa sa Diyos? He is a righteous man in the Old Testament times. But God allows those adversities sa kanyang buhay. Extremely mga kapatid. O sinabi extremely, ayaw mo ni isa na mangyari sa iyo. Kasi hindi natin kayanin yung part na yon. Pero let us think, paano si Job nag-response? Sabi niya, Lord, hubad ako na lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa iyo. Amen. So hindi ibig sabihin na sunod-sunod yung problema natin ay pinaparusahan na tayo ng Diyos. Pero ito po yung pero ko, kasi hindi natin alam yung context eh. Halimbawa, kung ang problema mo ay kalusugan, kasi noon, nung hindi ka pa believer, malakas ka manigarilyo, malakas ka uminom ng alak. So yung katawan natin, nakadesenyo talaga siya, ang katawan natin, nakadesenyo masira at hindi mo naman naalagaan, no? O kaya ang problema mo naman, pagtapos ng physical, yung conflict mo sa iyong asawa. Yung problema pala ay walang submission, walang magandang communications. Tapos pagtapos nun, nagkaroon ka rin ng problema sa yung anak na nagrebelde. Kasi hindi mo siya nabantayan, naalagaan, nalapit sa Panginoon. Then pagkatapos siya, nagkaroon ka ng legal problem. Kasi yung mga utang mo noon ay pumutok ngayon. So, hinahabol yung mga checking in issue mo. Nag-bounce lahat doon. So, ang tanong, inalaw ba ng Diyos yun? O kagustuhan ba ng Diyos yun? Or, meron ba tayong bahagi doon at merong itinuturo ang Diyos sa atin? Amen. So, let us define the context or the situations. But one thing I am sure that God, if God allow trial sa buhay natin, the purpose hindi para mapariwara tayo. At nakatitiyak ako doon.
ang gusto ng Diyos ay mas lalo tayong mapalapit sa Kanya. Amen. Yan. Napabayaan na. Sobrahan ng ano. Ah, Yeah. may tanong ka pa? Eto, last question. How does the testing of our faith produce steadfastness? Sabi yan kanina sa James, yung pagiging ganap. Pag tayo po nakakaranas ng pagsubok, tumatatag yung faith natin kay Lord. Amen. Tumatatag. Kasi bakit? Nararanasan mo yung katapatan niya. Halimbawa, bigyan ko po kayo ng isang situations. Financially unstable ka, nagkaroon ka ng problema sa pera. But yung problema na yon ay in some mysterious way o God's providence na solusyonan yon. So pag dumating uli yung susunod na problema sa pera, hindi ka na masyado mag-worry. Sabi mo kasi ginawa na ni Lord na-test ko na si Lord faithful siya Kaya ipoprovide niya uli yung pangangailangan ko. So yung steadfastness, yung pananatili natin ay lumalakas yung ating pagtitiwala sa Kanya. At higit pa doon, yung pagiging mature natin, diba sabi ng James, you become mature. Hindi mo namamalayan, nag-grow ang iyong faith sa Panginoon. Tapos pag nililingon mo yung problema, layo ko na pala. Dati, napaka-sensitive ko. Dati reactive ako, reactor ako sa mga, pag may problema lang, post sa status, post sa Facebook, parang you are demand attentions. Kasi ganun ang tao ngayon tingnan yung social media. Pag may problema, maglalagay sa Facebook ng status, umiiyak, crying, and yung mga ano nangyari sa'yo? Ano ba? Bakit ka ganyan? So you are parang naghahanap ka ng attentions ng mga tao by using social media. Right? Pero kapag ikaw ay overcome mo lahat ng problema sa buhay mo, pag binalikan mo yung mga problema, sabi ko, ang layo na pala nang narating ko. Mature na pala ako. Nag-grow na pala yung aking faith sa Panginoon. Amen. Oo. Madagdag ko rin dyan na minsan ang problema, paulit-ulit na nangyayari. So, nawalan ng trabaho, tapos nagkaroon ng trabaho, and then, may naulit na walang kauli ng trabaho, tapos nagkaroon ka uli ng trabaho, or sometimes, yung mga problema natin na iba-ibang stages naman. Kasi meron tayong mga minsan na gustong baguhin ng Panginoon kung bakit minsan nauulit yung mga problema kahit na nakaraan na, tapos nabiyayaan tayo ng Panginoon, tapos babalik na naman uli. Meaning to say, meron tayong mga bagay na nire-remind ng Panginoon na paano natin ito ma-overcome uli. Kasi minsan nakakalimot tayo sa mga ganong klaseng problema. May tanong ka? Amen. Ayan. Okay. Kabo, may additional ka? Yes, ayun po. Manatili lang tayo kay Lord kahit mahirap ang sitwasyon. Basta na kay Lord, maganda connection. Siyang bahala. Amen. God will provide, Yes, God will provide. Sabi ko nga kay Pastor to, Sister Oye, pag na kay Lord ka talaga, nandyan yung grasya. Diba? Pero pag malayo ka sa Lord, di mo siya pinapansin, nandoon ka sa disgrasya. Hindi, tsaka talagang it proves na when you serve God, hindi ka niya pabayaan Yes, Pastor Ron, po. tingnan mo si Pastor Ron, yung mga anak niya na Oo nga po. Praise mo, God. paano wala naman silang ganitong kakayan, pero God provides. So, Amen. Ngayon nagpa-practice na yung mga ano niya. At may abogado pa sila. Gusto maging Praise abogado. Praying po. Meron bang magpapastor sa inyong mga anak? Baka yung bunso, baka yung Zoe, kasi medyo very theologian siya mag-isip. Kaya, we're praying. Ayun. Actually, Brother Ramon, share ko lang very quick lang. Nagtrabaho ako sa kumpanya for 8 years. More than 8 years. Kumbaga, yun nga pagtatrabaho ka, sinusustain mo lang, no? Pero when God called me to become a full-time pastor, nag-resign po ako dun Nung ako po nagtrabaho ng 8 years sa kumpanya,
Hindi ako nakapunta sa iba't ibang lugar o ibang bansa eh. Pero nagpastor ho ako. Nakapunta ako ng Korea, Luzon, Visayas, Mindanao, and equipping Amen. pastors training. So this is my my call as a pastor. Hindi ko naman sinasabi na same lahat tayo ng calling. But ang point is sukatin natin ang ating pananampalataya sa ating pagsunod sa Panginoon. Amen. Let God reveal Himself to us through His Word. Amen. Yun po. Yan, totoo yan. Amen. Minsan talagang yung gusto mong gawain kahit na anong gawin mo, hindi ka nagiging masaya, pero meron palang gustong ipagawa sa iyong Panginoon and Amen. ipinoprovide sa iyo lahat ng pangangailangan mo. So, yan, katulad niya, nakapag-travel na ng Korea, Luzon, Visayas, Mindanao. Who knows, next time, baka USA na. O, di ba? You know. Nagpipray Praise the po Lord. kami ng makarating sa General Assembly. Oh, yeah. Ayan. Yeah. Oo. We are praying. Sana dito kayo mag-stop over sa California at magkita-kita Okay. tayo. Oo. Pwede po. Pwede po. Ayan. Pagpe-pray po. God's permit. Makapasyal po dyan sa church natin. Amen. Amen. Okay. Praise the Lord. Kambo, may Hallelujah. mga prayer request tayo? Yes po, pakisama po Pastor Ron ang ating pong balihipag po ni Pastor Marivic Lejano Cruz. Ang pangalan po ng kanyang hipag na ooperahan po sa kanyang breast kasi po tatanggalin po yung bukol at itetest po ito kung cancer or Biopsy. hindi cancer. So, biopsy siya. May biopsy po. Ang pangalan niyo po is Maluturmon. Maluturmon. Oo. Yes So, po, yan po. prayer para And sa then, biopsy. Biopsy. And Sa then yung kanyang pangalawa breast. po, Mm. opo, si Pastora Charis Asban. Oh, yeah. ASBAN. Opo, ayan. Malapit na po siya mag-undergo din sa surgery sa kanyang brain kasi nga po, nagkaroon din ng tumor sa kanyang brain. Ayan. Puro mga Ano pong sila. pangalan? Pastora Charis? Pastora Charis Asban. 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 Opo. Sa brain na brain tumor. Sa brain naman po yun. Opo. And then, yung sa kaibigan din po ni Pastora Ellen Gonzalez na si Nanay Monet Garcia. Ganun din po, may May breast cancer naman po. Wow. Opo, yun. Mm. Opo, lahat po yun. Yun po, tatlo lang muna po. For now po, Pastoron. Pastora Charis Asban, Nanay Maluturmon, at saka si Nanay Monet Garcia. Yan. Okay. Ayan. Sunod-sunod. Yes po. Puro mga pastora, mga ano. Oo nga po eh. May mga, Okay. hindi naman sila kundi yung mga kamag-anak Oo. o kakilala nila siguro. Ayan. Opo, opo. Alright. Yes. Alright. Sige po. Tsaka price report ako, Pastor Ron, na itong ating Yun. natanggap sa YouTube channel, yung na-recognize tayo ng YouTube. Recognize. Oo. Wow, Amen. praise God. Praise God. Ayan. Shall we pray na? Sige po. Sige po. Opo. Let us pray. Let us pray. Dakila ang iyong kapangyarihan at ang iyong pangalan, Ama namin Diyos. Namamangha kami sa inyong ginawa noon, ginagawa ngayon at gagawin bukas. Totoo, Panginoon, na nagtitiwala sa inyo kailanman ay hindi napapahiya. Nagtitiwala sa inyo ay nakakaranas ng masaganang biyaya at grasya ng buhay. Yes, Lord. May mga kapatid kami na tagapakinig na may pinagdaraanan po sa kanilang personal na buhay. Hindi po namin sila kilala. O marahil ma-browse nila to sa newsfeed nila itong aming pong ang mensahe niyo po ngayong umaga. Napadalangin po God na magministeryo po ito sa kanila. Makita po nila na merong isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na ang kailangan lang po namin ay magtiwala po sa inyo. Amen. Salamat po sa ginagawa mo sa iRadio. Ito po ay gawain po ninyo. Yes, Lord. Amen. Ito po ay walang ibang naisin, kundi ang salita mo marinig sa lahat ng dako ng lugar. Salamat po sa mga pastors na bukas ang kanilang buhay para maging instrumento po ninyo. Salamat po sa mga manggagawa o sa staff na kumikilos sa iRadio. Yes. Salamat po kay Brother Ramon at sa kanyang may bahay na binigyan niyo po ng vision
na gawin po ang platform po na ito. Salamat Panginoon dahil ikaw ang nagsusustain ng lahat ng bagay. Marami po minsan discouragement, panghihina, pero isang bagay po ang pinakita po ninyo. Meron po kayong magandang plano sa iRadio. Yes, Lord. Salamat Lord dahil na-acknowledge po kami ng YouTube. Yes, Salamat Lord. po Thank you, Panginoon. Jesus. Dahil Thank you, Lord. isa po itong confirmation na kami po ay gumagawa ayon po sa inyong kalooban. Yes, Lord Jesus. Of course, Lord, glory belongs to you. Yes, Joy Lord. belongs to us. Thank Glory you. belongs to you. Sa inyo lang po ang papuri, Panginoon. Yes, Lord. I-sustain niyo po ang ministry na ito. I-sustain niyo din po yung aming mga tagapakinig. yes, Lord. Hayaan niyo din, Panginoon, na alalahanin namin sa panalangin ang Nanay Malu Turmon na siya po ay mag-undergo ng biopsy. Yes, Panginoon, Lord. kayo po ang dakilang manggagamot. Kayo Yes, po ang Diyos na higit na nakakaalam. Yes, Lord Jesus. Ganun din po si Pastora, husband po ni Pastora Charis na may brain tumor, Nanay Monet Garcia na may breast cancer. Panginoon, higit po nyo silang kilala kaysa sa amin. Yes, Lord. Ang isang bagay lang po na gusto naming hilingin, maaari po ba na iunat po ninyo ang inyong mapagpagaling na kamay? Yes, Lord, in Jesus' name. Alalahanin niyo po sila sa mga oras na ito. Ipadama po ninyo na merong kang nais na gawin sa kanilang buhay. Yes, Lord. Na mahayag, Panginoon, ang inyong pong kapangyarihan sa kanila pong buhay. Nagkakaisa po kami sa panalangin, Lord, in Jesus' name, Lord. Yes, Lord. Jesus' name. Pinagkakaisahan po namin, Panginoon, pagalingin niyo po ang aming mga kapatid na ito. Maghimala po kayo sa kanilang buhay. Hayaan niyo ng buhay na ito ay magiging isang buhay na patotoo na merong isang dakilang manggagamot. Ang aming Diyos na makapangyarihan. Yes. Doon din, Panginoon, i-sustain niyo po ang pangangailangan nila. Hindi po madali ang gastusin sa ospital. Yes. Lalo na po sa mga ganitong sakit, uri ng sakit, Panginoon. But Lord, you are our Jehovah Jireh. Kayo po ang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan. Yes. Abutin niyo po sila, Panginoon. Buksan niyo po ang bintana ng kalangitan at umaasa kami, Panginoon, Yes, na ipo-provide po ninyo ang lahat po ng kanilang pangangailangan. Amen. Thank you, Lord. Salamat po sa iyong kabutihan. To God be all the glory. In Jesus' name. Amen. 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 And Ayan. Maraming salamat, Pastor Ron. Ay, God bless you po. Thank you. Yan, salamat God bless po. po. Kamusta lang po kay Salamat Pastora Adora? Yan, nandyan siya Opo. kanina. Oh. yun. God bless you po. God bless po. Thank you. Thank you Thank po. you, Pastor. God bless po, Pastor Ron. Okay, salamat po. Pastor Ron Reyes, salamat sa naibahagi mo sa aming araw na ito. Amen. Talaga naman very inspiring yung when God's Yes. presence is greater than your panic. Panik. Parang pareho yan nung shinare ni Pastor Kiko nung Friday. Aha. God doesn't remove the prison. Mark 4. Yung- Ano, tama ba yun? Mark, When God- Mark chapter 4 verse 35 to 41. Ayan, basahin po Opo. ninyo yan. Ano, at, doesn't remove the prison. oo nga naman, minsan sunod-sunod ng mga No. problema natin. Bakit si Job? Ay. Nagreklamo Oo ba nga. si Job? Yun na nga eh. Kaya Yan. hindi dapat tayo nagre-reklamo. Correct. Instead, nagpasalamat, nagpapuri pa si Job. Yup. Iniinsulto na siya ng mga kaibigan niya, even yung kanyang asawa na, ayan ang Diyos mo. Yan ang ginagawa sa'yo, di ba? Hindi namang literal na nagpapasalamat tayo. Thank you, Lord. Thank you. May problema ako. No. Hindi. Siguro ibig Hindi sabihin po din ganon. is parang Mm. just be still. Sabi Be still. Continue Yeah. mo yung ginagawa mo. Totoo yan. Diba? Be Yan ang still. sabi ni Ayan, Lord oh. Diba? Be Be still still and that I am know your that I am God. God. Oh, diba? Ang ganda You yan. know. Ayan o. Yung t-shirt ko Ma'am C. Wow. Be still Ang ganda that I yan, am your God. Oh, Talagang- Psalms 46 verse 10. Oo. Ay. Ano lang, yung diyan ka lang, magtiwala ka lang, maghintay. Yes! Ka. Oo. Minsan kasi natatalo tayo nung nadadaig tayo ng Nadadaig. takot. Mhm. Yung pag-aalala natin. Lord, ayan, Mhm. ito na bukas Oo nga. na. Lord, kailangan ko na, pero wala pa rin Oo. dumarating. So, hindi pa siguro panahon, hindi pa siguro ayon ng Yes. gusto ng Panginoon. There will be a time, kaso sabihin ng tao, sabihin natin, ngayon ko na kailangan pag hindi nangyari to, No. wala na.
No? Wala na, di ba? So, yun ang test of faith natin, na Yeah. talagang susubukan tayo ng Panginoon doon sa ating kahirapan. Minsan yung pagsubok na yan, paulit-ulit lang na mangyayari. Yes, opo. Yan. Tinuturuan niya tayo, Papsi, kung paano natin malalampasan palagi kasi parang iyon at iyon din ang problema eh. Oh. So, parang inuulit-ulit lang pero dapat matuto tayo. Yun. Nabanggit ko kasi yan kanina, yung punto na yan. Opo. Dahil nangyari sa akin yan. Lord, ano ba ito? Paulit-ulit na lang. Nangyari na sa akin to eh. Aha. Sinagip muna ako rito. Tapos ito na naman. Ito ulit. Alam mo, sagot sa akin ng Panginoon doon, kasi hindi ka pa natututo, kaya hindi ko pa inaalis yung Iyon. pagsubok na yan. Okay, tayo. Di ba? Oo nga, no? Kaya ibabahagi Tama, ko sa inyo, guys. Minsan, baka kayo din nakakaranas ng paulit-ulit lang na problema, iba-ibang senaryo, pero yun din. Yun din. Ibig sabihin nun, hindi pa tayo totally na overcome yung mga pagsubok na yun. Opo. Minsan Amen. may problemang mas malaki pa. Palaki ng palaki. Oo, paano yan eh? Palaki ng palaki, pa-level ng pa-level up eh. Minsan ba minsan nananaginip ka ba ng bato na maliit tapos palaki ng palaki? Yung bato na babaksak sa'yo na gano'n. Meron ka bang gano'ng panaginip? May mga ganun din siguro. May mga panaginip din akong ganun eh. Yeah. Minsan may panaginip akong ganun na babaksakan ako ng yung mga border tawag doon, yung mga tipak-tipak na bato. Maliit tapos may susunod na May susunod. It's a warning. Warning 'yon na merong problema na darating. Amen. So, ahead of time binibigyan natin kasi yung mga dreams natin minsan isang message yan na binibigyan ni tayo Lord, na may darating na parang warning. Na maghanda tayo. So ano yung paghahanda na yon, yung test of faith natin. Yan ang paghahandaan natin. Ayan. Correct, Papsi. Amen. Ay. Ako, napanaginipan ko nung Papsi. Natutulog ako, himbing-himbing ng tulog ko. May babagsak daw na butike sa ulunat ko. Alam niyo, eksakto, nakailag ako. Bumagsak ka yung butiki. Ang galing ko, nakaiwas ako. Bumagsak. Totoong panaginip, Totoo po yun, pero nung bumagsak siya, nakailag ako. Kaya nagising ako, ba, yung butiki, nakita ko nasa higaan ko. Talaga sabi ko, Lord, thank you. Hindi bumagsak sa ulo ko yung butiki. Amen! Praise God! Thank you. Okay. Thank you po, Hallelujah. Pastor Ron. Pero pagka na-overcome naman natin yan, may reward naman sa atin ng Panginoon. May reward, Diba? yes. Para bang nabunutan ka ng tinik, tapos naginhawaan ka, gano'n. Tapos, Amen. uulit na naman yung problema na yun. Ayan na naman tayo. Lord, ayan na naman tayo. Ganon talaga ang buhay. Wala naman tao walang problema. Kahit, di ba, nabanggit natin minsan, kahit yung bangkay ay patay, may problema pa. Patay na. Problema pa ng mga naiwan. Di ba? Pati siya namomblema, paano kaya ako ililibing? Ayan ako. Bueno? Pambira. Medyo Bueno. maaga tayo, no? Yeah. 11:50. Yan, dito. Pero bago tayo magtapos, may naisip ako, ano ang paboritong merienda ni Pastor Ron? Turon. Iyon! Galing ni Kuya Ron. Sabi ko sa'yo. Nakuha niya agad. Turon. Turon. Yeah. Pastor Ron. Turon. Isama niyo sa prayer si Jocelyn. Nag-BP siya 160/110. Tubig. That's high. Ay, mataas po yan. Ay. Magbabad po yan. ng paa sa tubig. Yes. Maglagay sa batok. Ano Don't panic, sabi nga. Don't panic. Nahihilo ka ba? Nahihilo na daw siya. Sundutin mo yung daliri, yung lalamunan mo ng daliri. Kailangan masusuka siya. Parang machochoke siya. Ganon. Magbabad sa tubig. Kasi ang ano noon yung mga ugat na bumabara, pagka naduwal ka, yun, at itutulak niya yung bumabarang dugo. At saka relax lang. Relax ka lang. Huwag mag-isip. Inom ng maraming tubig. Cold water ba? Kailangan. Pero the best, pumunta na sa doktor. Oo. Kalma mo lang sarili mo kasi babang Kalma. nagpapanik. Katulad yan, yung Mapanik siya. panic. Nagpanik, tataas yan.
Pero in Jesus name, winawaksin Pag-pray natin. din natin yan. Pag-pray. Yes po. Again, Opo, guys, in Jesus name. salamat. Alright. Salamat sa hindi sa sa Panginoon muna unang Yeah. Panginoon. Ayan. Amen. Maraming salamat at sa ating mga viewers, mga supporters Yes. natin. iRadio India, iRadio Japan and Korea. Yun. Para sa atin lahat ito. Maraming Amen. salamat po. Ayan. Kaya Praise the Lord. pagbubutihan pa natin Kaambo. Marami pa tayong trabaho. Yes. Ay, in Jesus name. Ayan. Amen. Oo. Bueno, tayong papaalam na. Yan na. Hanggang bukas po muli. Ako po si Popsi Ramon Pascua. Karim. Mamshi Pascua. Kaambo on the house. Break it down. Enjoy your lunch and ingat Pero kayo. naman, thank you. See you po Pagod na. bukas. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.